things forever, ever, or never mind. Oh, Alright, so welcome back to another brand new video. And para sa video na to, bibigyan natin ng kasagutan yung mga tanong sa comment section about sa meron po bang bypass charging itong Tecno Pova 6 Neo, yung sa gyro, smoke bomb, ng Code M. So gawin natin yan dito, isang bagsagang video. Sana mapanood nyo tong lahat ng mga nagre-request. So about sa bypass charging muna tayo, unahin na natin yan. Ibang mode setting kasi ang meron si Tecno Pova. Hindi siya direct bypass charging. Okay. Eto, tingnan nyo mabuti guys. Sigurado ako sa mga may Tecno Pova 6 Neo dyan. Kita nyo to, nakikita nyo tong setting na to. Charging temperature control. So what does it mean? No? Pwede natin siyang gamitin nang naka-charge. Pero, hindi siya bypass charging. Temperature control lang. Kasi usually, pag nag-charging, regular yung phone nyo na walang bypass charging, ginamit nyo siya nang naka-charge. Huwag na-notify yan dito guys, sa ML. Ewan ko lang sa ibang games or sa operating system na tayo ng Androids. So, pag naglalaro kayo ng gaming naka-charge, huwag na-notify agad yun dito. Or sa ML lang na tayo. Ewan ko lang sa ODM. Overheating, remove charger, parang ganun. Siguro naka-encounter na kayo ng ganun. For sure, na-encounter nyo na yan. So, this time, hindi ka mag-overheat. Kasi, charging temperature control. Pero, hindi siya bypass. Okay? Hindi siya bypass. Kasi dadaan siya sa battery mo. Dadaan siya sa battery mo, bago sa motherboard, bago sa unit ng phone mo. So, hindi yun bypass charging. Temperature control lang siya. Pero we could say na magagamit natin talaga siya while charging. Kasi, ano ba yung dapat nating avoid habang naka-charge? Overheating. Diba? Overheating. Tanggapin na natin na malalaspag yung battery mo. Hindi naman sobrang bilis malalaspag yan. Okay, marami sa inyo gumagamit ng naka-charge. Ako rin naman, aminado ako, gumagamit ako ng naka-charge. Hindi naman agad sa unang beses mo ng paggamit ng naka-charge ng phone mo, sira na agad yung battery. Hindi naman ganun yan. No? So, di ba, may instances lang na parang kailangan mo na mag-charge habang naglalaro. So, gamitin mo. Or for example, streamer ka, ito yung gamit mo na unit ng phone, nag-stream ka sa YouTube, sa TikTok. Kasi usually nakakonect dito yung cord papunta ang PC niya di ba? Wala siyang bypass, pero meron siyang charging temperature control. We can use this while charging. Okay? Okay ba yun? We can use this while charging. So, dadaan siya sa battery, papunta sa motherboard, sa mismong unit ng phone. Hindi kayo mag-overheat. Yun yung check natin ngayon. So, gagamitin ko siya while charging. And check upin natin kung bibigyan niya tayo ng normal temperature. Gagamit ako ng legit na thermometer para malaman natin yung exact init niya. So, gagamit tayo nito. Okay. Right now, 38 degrees. 38. Dito kasi sa screen, bandang gitna ibaba. Dito yung battery side. Andito yung motherboard Andito yung chipset. So dito talaga tayo dapat mag-check. Sa side na to. So medyo makapal dyan. Dito. Yan, dito siya mainit. Andito kasi yung motherboard. Lagi sa taas sa likod, sa tabi ng camera. So maglalaro tayo. Lipat tayo Code M. Wait. Okay, lipat tayo ng Code M. Gamitin natin siya ng naka-charge. So, 38 degrees yung highest natin nakuha. Yan, 38.1. Okay? So, ito time-lapse ko to guys. Kasi masyado mahaba yung video kung gantong mano-mano yung gagawin ko. Pakita ko lang sa inyo na ginagamit ko nga siya ng naka-charge. And then, check natin yung temperature. Kung lalagpas ba siya sa 38 degrees. Kung huwag pa siya, ibig sabihin hindi yun totoo. Hindi ko talaga recommend sa inyo na gamitin siya na naka-charge. Okay? Hindi ko talaga recommend yan. Nasa sa inyo yan. Kung kaya nyo bumili ng isa pang unit ng phone, kapag nasira yung gamit nyo na phone ngayon, sige, okay lang. Marami kayong pera Pero dun sa mga nag-iingat sa phone nila, lalo battery health talaga nito yung gusto natin. Diba? Ingatan natin. Hanggat maaari ingatan natin. Kasi matagal naman siya malobat. Hindi nyo kailangan ng bypass charging dito. Kasi ang tagal niya malobat. Ang kunat-kunat ng battery niya. So, why not? Bigyan natin siya ng rest. Diba? Bigyan natin siya ng rest. So, pag low-bat siya, charge mo na. Pahinga mo na yung phone. Diba? So, yun lang naman yun Pag low-bat, charge natin para makapahinga. Tapos, yun.
full charge, laro ulit. So, waitin natin siya na naka-charge. Cut ko na dito sa 5 minutes. So, nandito na tayo sa Code M. Battery status, battery percentage, 76%. Okay, temperature check, 37, 38. Okay, kakabit ko na yung charger. Ito yung charger niyan. Okay. What happened? O yun, so nakalagay dyan charging, charging temperature control enable. So, battery royal. Okay. Bomb. Smoke bomb daw kapag tayo natin yung tayo natin tong smoke bomb ko. Ito yung gyro. Hindi naka-on. Teka lang. Settings. Nawala na naman yung gyro. Naka-on yung gyro ko. Ayun. Gyro. Okay. Approve, gyro. Kunyari, bumabaril kayo dyan. Wala kasing baril eh. Kunyari, bumabaril kayo dyan. Tututukin nyo, habulin nyo. Diba? Kung yung smoke bomb, may kalaban dito. Smoke bomb. Naglag ba? Naglag? Ayan, viewable yung enemy. Viewable sila. Okay, hindi naglag. Naglag ba? Hindi. FPS 31, 30, 27. Graphics quality medium. Okay, 39, 40 FPS. Okay. So ayos ha. Ayos siya. Okay. Smoke bomb tayo ulit. Okay. Walang lag. Walang lag. Okay yung gyro. Smoke bomb, okay din. So, sana nasagot ko yung katanungan mo dyan, pre. Sa nag-request, sa nahingi ng kasagutan sa tanong niya dito sa Tecno Povo 6 Neo. Temperature check. Ilang minuto pa lang natin gamit. 39. So, huwag tayo lalagpas ng 41 or 40. Saan sila bumaba? Timelapse ko na dito, guys. Or, sige, tuloy natin. Skip ko na lang. Hindi, timelapse ko na. Kasi nakita niya naman na okay yung smoke bomb. Yun guys, ginamit natin siya ng naka-charge. And ang temperature niya ngayon, after ng isang game natin sa Code M, 39, still 39, 37, 36, 39, 39, 39. So hindi siya nag 48 degrees. Okay. 39 degrees, still good. No? Overheating kasi, mag-start yan sa 40 degrees. 40 degrees to 41, 42, yung mga ganyan, overheating na yan guys. So, hindi tayo sumampa ng 40. So, hindi siya nag-overheat. Okay? So, na-maintain niya yung charging temperature control na sinasabi niya. Na panindigan niya yung trabaho niya na yan. Gumagana siya, working. So, bypass charging, charging temperature control, pareho sila pwede mong i-charge. Gamitin habang naka-charge. Pareho silang pwedeng, gaming while charging, no? Pero magkaiba sila ng pinoprotektahan. So, si bypass charging kasi guys, ang pinoprotektahan nyo doon is yung battery. Okay, battery ang inaalagaan natin kay bypass charging. Kasi isi-skip na yung battery. Diretso motherboard na siya. Pero baka naman, wala na, ewan ko lang kung merong charging temperature control, yung may mga bypass charging. So, kung meron, mas maganda yon.
Mas okay yun guys. Kasi ito, temperature control lang ang meron siya. Wala siyang bypass charging. Dadaan siya sa battery bago dumaan sa motherboard. Malalaspag yung battery, pero hindi malalaspag yung motherboard mo sa overheating. Nakakasira ng motherboard ng overheating guys. Kung hindi nyo pa alam yan. So, napatunayan natin sa video na to na pwede siyang gamitin ng naka-charge. Okay? Pwede nyo siya gamitin ng naka-charge. Pero sa gaming mode lang. Okay? Dito, sa gaming mode lang. Kung mag-FB Messenger kayo ng naka-charge, baka hindi na makontrol yung doon, charging temperature control. Okay? Kasi sa gaming settings lang natin, applicable yung temperature control na to. Pag nag-Facebook, YouTube, Messenger tayo while charging, baka mag-overheat na doon. Okay, so sana nabigyan ko kayo ng malinaw na sagot. Okay, at explanation sa mga bagay-bagay na tinanong nyo sa akin. And maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video, please leave a like and subscribe na rin kayo guys. I'll see you guys next time.